So, purihin ng Panginoon at buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Jeremiah. Okay? Book of Jeremiah chapter 17, verse 10. Hintay ko pa yung salamin ko na ginawa pa ng anak ko. So, sabi po rito, I the Lord search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Hallelujah. Purihin tayo, Diyos. Salamat na lang. Tayo po ay manalangin sa sandali, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you. We glorify your name, Jesus Christ, Jesus of Nazareth. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa pribilehiyo na ito. Sa gabi pong ito na muli, ikaw po ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Hindi po namin narintana yung pagod sa buong maghapon, Lord. Ano man po ang aming mga ginawa. Patuloy ka po namin, Panginoon, na papupurihan at sentro. Ikaw ang sentro ng aming buhay at ng mensaheng ito, Panginoon. Lord, we pray sa gabi pong ito sa nais mong iparating sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mangusap, patuloy na kung ano man po yung mga ugali, mga nilalaman na ang aming puso't isipan, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng pagtatama, ng pagbibigay ng kaluguran, kagalakan. And we pray, Lord, wisdom, knowledge, and understanding sa mensaheng ito. At ikaw lamang, Panginoong Diyos, wala nang iba ang maitataas sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming Panginoon. To all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Ayos ko pong basahin sa Tagalog, no, para po mas lalo nating maunawaan. So, sabi po sa Jeremiah 17:10, at alam po natin, lalo sa mga matatagal na sa gawain, no, ng Panginoon. Sabi po diyan, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip, okay, at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang title po ng mensahe, no, ng Lord sa buhay ng bawat isa, a pure heart. Puro ba talaga yung ating puso pagdating sa Panginoon at sa ibang mga tao? Yan. Tunay ba talaga na pag sinabi nating I'm a born again Christian, talaga bang totoo po yung ating pong pag sinabing na-transform tayo, no, to the Word of God, hindi biglaan, yes, unti-unti, pero may nakikitang pagbabago ang mga nasa paligid po natin. Kaya masasabi ng iba na talagang, uy, si ganito, iba na yung kanyang mga galawan ngayon. Iba na yung kanyang mga kilos. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya sumasama sa atin. So, parang may nangyari sa kanyang kakaiba. So, doon na magtatanong yan. So, bilang mga binabago, no, ng Panginoon o pinoproseso pa rin hanggang ngayon ng salita ng Diyos, napakahalaga, mga kapatid, na dapat sa ating mga buhay is nandoon talaga yung tuloy-tuloy na pagbabago ng isip at ng puso. Kasi ang Lord, ginagantihan po niya yan. Yan ang sabi ng Scripture. At meron pang gantimpala na gagawin kapag ang isang Kristiyano, no, ay talagang tunay, no, na sumusunod at ang kanyang puso ay talagang pure. Alam niyo mga kapatid, purihin ng Diyos dahil nakaka-bless, ano, na ako po'y nalulugod kahit na napakalayo ng Bolinao,
no, ng Tarlac. Gamit ko lamang po ay ang motor na pinagkatiwala ng Panginoon for the glory of God, at sa mga kapatid na talagang nagbibigay ng suporta, no, panggasolina. No, nandun po kasi yung itinataas ko ang Panginoon sa aking buhay, na kahit mapunta ako kahit saan, dalhin ako ng Lord, no? O kayo man po mga kapatid, nandoon na dapat yung puso natin is ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hindi natin dapat kuhanin yung glory. Okay? Hindi natin dapat kuhanin yung glory na dapat ay para sa Panginoon. May pupuri talaga sa atin, pero sabihin natin salamat, but glory to God. No? Now, ang Panginoon ay tumitingin. Sabi rito, ang Panginoon, God looks at the heart. Totoo naman po yun. Hindi siya tumitingin sa panlabas. Tayong mga tao, pag nakita nating presentable ang isang babae o lalaki o kung sino pa man, no? Tinitingnan natin, no? Talagang nandoon na humahanga tayo. Tama po ba? Humahanga tayo. Now, sabi rito, outside acts, no? Panlabas na gawa are not what count to God. Okay? Hindi counted sa Panginoon yun, mga kapatid. Hindi counted sa Panginoon yung mga panlabas lang na gawa. Okay? Alam niyo po ba, kahit na tayo ay manggagawa ng Panginoon, okay? Kahit na tayo ay palaging nasa church, kahit tayo ay palaging nasa online ministry, okay? Kahit tayo ay talagang busy sa paghayo, pagmimisyon, pero kung nagmumurmuring naman po tayo, no? At nakasimangot ang ating puso, hindi po 'yun nais o hindi po 'yung gusto ng Panginoon. Kasi ang tunay na nagse-serve sa Lord is nandoon yung talagang may joy, no? Kahit na mapagod ka, basta nandoon yung puso mo na talagang para sa Panginoon ko ito ginagawa, hindi para sa tao. Grabe po, ano? Now, but ito po yung matindi. But God examines the motive behind the deed. Okay? Okay, sarado ko lang po ito. Yan. So, but God examines the motive behind the deed. God looks our hearts when we worship. Okay? So, yes, pag pumupunta tayo sa mga gawain, no, face to face, pag sinabing ng isang worship leader, taas natin ating mga kamay para sa pagpupuri, no? Wala naman pong masama doon. Wala naman pong problema doon. Ang importante, mga kapatid, no? Yung pag-worship ba natin is talagang nakatuon talaga sa Panginoon? Or lumilipad yung ating isipan o napakaraming gumugulo sa ating isipan habang tayo ay nag-worship sa Panginoon? Tandaan natin, hindi lang po yung pag-awit ang pag-worship, ano? Hindi lang po yun. Meron pang pinakamatinding worship, mga kapatid, na dapat nating malaman. At ito yung kahit na meron kang sandamakmak o tambak, no, na pinagdadaanan sa buhay, kaya mo pa rin mag-worship sa Panginoon, anuman ang iyong kalagayan. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. At yan ang hinahanap ng Lord sa kanyang mga anak, no, sa mga Kristiyano. Okay? Ano pa? God looks our hearts when we pray. Okay? Nandoon na talagang pag nananalangin tayo, yes, pinupuri natin siya. Totoo yun. Nandoon ang ating paghiling, nandoon ang ating pagsusumamo, nandoon ang ating pag-iyak, nandoon lahat ng ating mga hinaing, no, sa ating mga prayer. Tulungan mo si ganito, no? Nawa makakilala siya, ganito, ganyan. Napakarami. Tinitingnan din ng Panginoon yun. Kasi, mga kapatid, sa pananalangin, tinitingnan din ng Panginoon kung ano ba yung motibo. Bakit mo ipinapanalangin itong mga bagay na ito? Okay?
kagabi po sa Kampa sa Tarlac, nagsulat po kami ng mga prayer na gusto naming isulat doon sa papel. And then, ilalagay doon sa bonfire. No? Kasi patapos na yung ano nun eh. Tapos sila ba? Siniksik namin lahat ng mga prayer request po namin mga kapatid. And isa lang po yung aking isinulat. Dati napakarami. Mga kahilingan ko, mga mga nais ko, mga gusto ko sa buhay. Ganito ang mangyari, ganito, ganyan. And napag-isip-isip ko yung pinakamahalagang prayer talaga, no? Na dapat nating pinagpe-pray. Yung mga wala pang tunay na relasyon sa Panginoon. Yun po ang sinulat ko mga kapatid. More souls to God at marami pang makakilala sa Panginoon. Kasi hindi na yung patungkol sa akin, kundi yung kalooban na ng Panginoon, yung gusto na ng Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon yun mga kapatid, no? Ano pa? God looks at our hearts when we give. Yan. Maraming tinitingnan ng Lord sa aspeto ng ating pagiging isang Kristiyano mga kapatid, no? Pagdating ba sa pagbibigay, okay? Nandiyan na talagang hindi lang 10%, minsan umaabot, sabi pa lang, may narinig pa ako na hanggang 20% pa nga binibigay ko eh. Nilalampasan ko pa yung ganyan. Kahit hindi mo naman ipagyabang yon kapatid, kahit hindi mo naman sabihin yon, alam naman ng Lord kung talagang ano yung motibo ng puso mo, no? Ano yung motibo ng puso mo? Bakit mo pa sinasabi? Okay? Hayaan mo nang kayo na lang ng Lord, no? Ang tunay na nagbibigay ay talagang nandoon ang kanyang puso na ito, Lord, para sa ito. Hindi man alam ng aking mga kapatiran, hindi man alam ng aking pastor, pero Lord, ikaw rin ang may bigay nito eh. Ikaw ang may bigay ng lakas ko, ikaw ang may bigay ng talino ko, lahat ng diskarte na meron, ng wisdom, sa iyo lahat to eh. Kaya Lord, binabalik ko po sa ito, no? Ng buong puso. Kasi ito talaga yung nilalaman ng puso ko, ang mapapurihan ka sa pamamagitan ng pagbibigay din. Tinitingnan po ng Panginoon niya. And God looks our heart when we fast. Okay? Pag nagpa-fasting po ba ang bawat isa sa atin? O fast eating? Yan. Baka nagpa-fast eating, ano? Masarap pa naman ang mga pagkain ngayon. Lalo dito sa Manila, talagang napakaraming mga talagang street food or kung ano pa man na pagkain. Talagang nakakatakam. Napakahalaga po mga kapatid na sa pagpa-fasting po natin, talagang ito po inaalay natin sa Panginoon. May mga malalalim pa na ibig sabihin ng fasting, pero syempre hindi natin matalakayan. But napakahalaga ng fasting because ito po yung talagang gustong-gusto ng ating laman na kumain. Pero ang gusto ng Lord, mag-fast at fasting and prayer ka, no? Para yan sa spiritual. Okay? Parang spiritual ay talagang nandoon na pinalalakas, no? Lumalakas. Okay? So, these are the questions that only God and we can answer. May question po dito, mga kapatid, ano? Sabi rito, why do we want to prosper financially? Bakit natin gustong talagang lumago, no? Mag-prosper ang ating pinansyal, no? Siyempre, pag tinanong tayo, sinong gustong guminhawa ang buhay, lahat tayo magtataas, no? Sino ba naman ang hindi? Why do we want to receive power from God? Yan. Bakit gusto natin na ma-receive yung kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon? Yan. Ano pa? Why do we want to enlarge our service to Him? Bakit gusto natin na mas lalo pang lumawak yung pagsaserve natin sa Panginoon? Why do we give to God's work? No? Bakit tayo nagbibigay, no? Para sa gawain ng Panginoon? And why do we help others? Bakit tayo tumutulong sa iba? Why do we obey God? Why do we obey God? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? So, these are the questions that only God
and we can answer. Diyos ang nakakaalam at yung may katawan kung bakit lahat ng question na ito ay tinatanong ngayon. Now, ito po ang sagot. Ang sabi rito, malalaman natin yung right and wrong motive ng bawat ginagawa natin, mga kapatid. Amen? Bakit ba natin ginagawa yung ginagawa mo? Bakit natin ginagawa ito? Para ba talaga ito sa Panginoon? O para lang tayo matanyag, sumikat, or kung ano pa man, ganito, ganyan? Bakit pa pinagsasabi? Yan. Anong motibo? Okay? So, dito, sabi rito, a right motive is God-centered. Kapag tama ang motibo, God-centered yan. Ang sabi po ng Colossians, ayan, Colossians chapter 3, verse 23. Sabi diyan, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Marami po kasi kahit Kristiyano na, yes, multitasking siya, ginagawa niya yun, no? Tapos yung iba, tinitingnan niya, parang hindi naman tumutulong, hindi kumikilos, puro na lang si ako, no? Tapos, sasabayan ka pa ng bulong ng kalaban, puro na lang ikaw, no? Doon ka nagagatungan ng kalaban sa isipan mo, no? Doon ka na ngayon magkakaroon ng something na negative, no? Para sa iyong kapwa Kristiyano. So, tingnan po natin na palagi, no? Ang motibo, okay? Ng ating puso. Dapat po talaga naka-align yan, no? Sa salita ng Panginoon. Ay malinaw naman ang sinasabi, no? Dapat kung ano yung ginagawa natin, gawin natin ng magaan sa kalooban. Hindi yung mabigat. Naglilingkod ka nga, tapos bigat na bigat ka naman. Oh. Eh di wala rin, hindi rin tatanggapin ng Panginoon yan. Okay? So, ang tunay na naglilingkod, masaya, no? May galak, no? May tuwa. Sabi nga doon sa kanta. Ano pa? Ang sabi rito, while a wrong motive is self-centered, no? Yung mga mali daw ang motibo, yun yung mga tinatawag na self-centered. Okay? Ano po ang sabi po sa book of Matthew, chapter 23, verse 5 hanggang 7. Okay? Sabi rito, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Ayun. Okay? Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. So, nakakalungkot no, na talagang sa panahon ngayon, nakakalungkot na ang gusto ay papuri, no, ng tao, no, na dapat sana ay sa Panginoon. So, wrong motive, self-centered, no? Minsan hindi ka lang mabati ng iyong pastor, hindi ka lang Naglalaro ba si Kimberly? appreciate, Ha? tatampo na, no? May mga ganyan na miyembro, no? Anong oras kayo So, uwi? Kailangan ko wag po maglinis ng dapat bahay. ganun, May mga Bible kapatid. study rin dito And maming gabi. Hello. dapat po talaga nandun tayo sa right Anong motive oras po, na? no? So, it is important to bear in mind that whatever we do, Tapos sino ayan, ito na mag-ate? po, whatever we do glorifies God and not ourselves. Ha? Kaya dito makikita kung talaga a pure heart talaga tayo. So it is God that we must please and not Ilang oras others. yun? Dalawa lang yun, di ba? Okay? Dapat po talaga si Lord ang piniplease, hindi ang ibang tao. Nanonood na lang kami. Gising Okay? mo si Kiel. Ang Sabi mo sabi po ng sasama kami. Galatians 1:10, and I now trying to win the approval of men or of God, or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant
of Christ. So, kailangan po talaga masiyasat natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ginagawa ba talaga natin yan para sa Panginoon? Sabi ni Apostol po sa mga taga-Galacia sa Tagalog, ngayon nangangahulugan bang hinahangad ko papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Grabe yung puso ni Apostol Paul, ano? Mga kapatid, alam niya yung kanyang ginagawa na para sa Panginoon talaga. Okay? Na dapat yan ang tularan ng bawat Kristiyano. No? Dapat yan po ang ating ginagawa. Si Apostol Paul, kahit anong mga problemang pinagdaanan, mga pagsubok, nakulong, lumutang-lutang, no? Sa dagat, sige pa rin. Wala siyang pakialam. Basta ma-please niya ang Panginoon. Nowadays, sa Christian, napakaraming hindi lang tawag dito mapansin, nagtatampo na, aalis na sa church, lilipat ng ibang church. Yan. So, doon nagkakaroon ng makikita talaga kung talagang merong nababago sa kanya. Okay? So, nakakalungkot 'yon. Now, if our heart, no, sabi rito, kung ang puso daw natin ay talagang nasa right, no, o nasa tama. Number one, sabi rito, we glorify God. No? Ang sabi ng James 4:10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ano daw ang kailangan? Dapat kahit matagal ka na naglilingkod, no, matagal ka na ang servant ng Panginoon, dapat nandun pa rin na stay humble, hindi stay hambog. Okay? Stay humble. At kapag napanatili mo yon, pagiging humble mo sa harapan ng Panginoon, itataas ka niya. Pero tandaan natin na kapag itinaas ka ng Panginoon, ingat din. No? Baka malunod ka ng mga pagpapala makalimutan mo naman ang gawain ng Panginoon. There's a danger, no? May danger pa din. Okay? Kaya ingat pa rin po tayo mga kapatid, no? Basta kahit na iniangat ka ng Panginoon, nandun pa rin ang pagpapakumbaba. Wag na wag tayong lalaki ang ulo, no? Okay? Wag tayong matagal na nauna pa sa akin yan, pero ganyan pa rin yung kanyang katatayuan bilang Kristiyano. Aba, iba na 'yon, no? Kino-compare mo na yung hindi nalulugod ang Diyos na nagtataas, siya rin ang pwede magbaba sa atin. Okay? So David was chosen by God to replace King Saul in Israel because David's heart was right with God. No? 1 Samuel chapter 16:7, no? Nabasa natin doon. And 12 to 13, no? At talagang nandoon, mga kapatid, na sumablay si King Saul eh. Sumuway siya eh. Pero merong ipinalit. At yung pinalit is, no, talagang nandoon yung kanyang puso. Bagamat alam natin na si King David ay nadaya rin ng kalaban, no? Alam natin 'yan. Pero nandoon pa rin ang pagpaparusa sa kanya. Pero ganun pa man, kahit na namatay ang anak nila, no, yung si Bathsheba, no, hindi naman niya talaga tunay na asawa, no? Nandoon na talagang may parusa pa rin kasi mali, no? So on the other hand, God rejected Saul because of his evil heart. Yan. Okay. Tingnan niyo si King Saul, king siya. Okay? King. Pero ano nangyari katagalan? Nagkaroon siya ng evil heart. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kahit po tayo matatagal na sa Panginoon, kapag pinasok tayo mga kapatid ng kalaban at hindi tayo naging mapagbantay, no? Pwede rin tayo maging katulad ni King Saul na nadaya. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, inaangat ka ng Lord, no? Stay humble pa rin kapatid, no? We glorify God. Yan po yung mga if our heart is right. Ano pa? Number 2, God prosper us. Yan.
So ano ba ang mga pagpapala ng Panginoon, no? Paano tayo pino-prosper ng Panginoon? God prosper us, sabi rito sa Psalms 112 verse 1 to 3, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord. Yan, may mga takot sa Diyos. Who finds great delight in His command. No? Talagang sumusunod sa command ng Panginoon. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lang sa iyo, kundi hanggang sa ikaw ay magkaasawa, hanggang sa ikaw ay magkaanak, magkaapo, basta as long as talagang nandun pa rin ang pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Panginoon at talagang tinuturuan mo, no, yung iyong pamilya, no, hanggang sa kaapu-apuhan, no, nandun tuloy-tuloy ang pagpapala, no. Hindi lang naman po sa material na bagay yan, yung prosper, no? Lalo-lalo mga kapatid, no, dapat yung ating pong spiritual is talagang nandun pa rin, na talagang nagpapatuloy kahit na may mga may mga talagang inangat ka na ng Panginoon, no? Yung position mo, nandun pa rin dapat mga kapatid na talagang nag-aaral pa rin, nagpapagamit pa rin sa Panginoon habang malakas pa, no? At ang Lord ang bahalang mag-bless, mga kapatid. Ang Lord ang bahalang mag-bless. So, ano pa? God protect us. Yan. Ito po yung mga kapag ang puso natin ay tama sa harapan ng Panginoon, God protect us. Okay? Sabi rito sa Proverbs chapter 2 verse 7 and 8, He holds victory in store for the upright. He is shield to those whose walk is blameless. Okay? For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Okay? Kaya, kaya mga kapatid, no? Bilang mga mananampalataya, nandun po talaga dapat mga kapatid yung ating pong faithfulness sa ating Panginoon. Okay? Nandun po talaga dapat yung pagsiserve natin ng tapat sa Panginoon. Bakit? Kasi nandoon yung protection ng Panginoon kahit saan tayo magpunta. Hindi niya tayo babayaan. Alam niyo mga kapatid, nagmumubit na rin po ako, no? Mga 2 weeks na rin. Purihin ng Panginoon. Marami din na-encounter na talagang di maiwasan sa kalsada, mga pasaway. Pero to God be the glory. Kahit na minsan nahahagingan ako, mga kumbaga bumabarurot na mga kapwa ko rin motorista, nandun pa rin ang talagang salamat Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, salamat sa protection. Di mo kami pinababayaan. Salamat, iniingatan mo kami hanggang sa makauwi. No? Kanina, talagang grabe ang pag-iingat ng Panginoon. Sabi ko, Lord, nawa makaabot ako sa dito sa mensahe po rito, no? Sa platform na ito. Okay, number 4, sabi rito, hallelujah, we experience God kapag tama ang ating puso, no? We experience God. Na-experience niyo na po ba yun, mga kapatid? Kagabi po sa altar call, no? Talagang naranasan ko na naman, mga kapatid, habang nakataas ang aking mga kamay, habang winawagay ko, Panginoon, mga kapatid, iba yung naramdaman ko sa aking mga kamay. Hallelujah. Sabi ko sa aking mga kapatiran, iba yung naranasan ko kagabi. Parang may something sa aking mga kamay na hindi ko maipaliwanag. And meron na po akong audible voice na narinig na ang sabi niya, yang mga kamay na yan ay pagpapalain at gagamitin yan para maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Purihin ang Panginoon. Yes, marami man po ako mga problema ngayon, pero ganun pa man, I believe in God na meron siyang gagawin. Meron siyang nais na ipagawa, no, sa akin at sa inyo rin po. Sabi dito sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. For they will see God. Kaya mga kapatid, dito pa lang, bilang mga nabubuhay pa, no, dito sa mundong ibabaw, gawin na natin. Gawin na natin yung talagang paglilingkod
na talagang pure ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng orokan na paglilingkod. Ayaw ng Panginoon na talagang yung may halong kaplastikan ang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan talaga tunay ang ating puso. Okay? So, who may ascend, sabi rito sa Psalms 24:3, chapter 24 verse 3 and 4, who may ascend the hill of the Lord? Question ano? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. So sa Tagalog, ang sabi rito, hallelujah. Ayan, ayaw nang bumukas. So yun po mga kapatid, ano? So ngayon naman po, how to examine. How to examine our heart. Eto na. Dito na po tayo mga kapatid. Ayun pala, meron pa. How to examine and how to receive the pure of your heart. Okay? Dito muna tayo sa how to examine our heart. Sabi dito, number 1, look at the fruits of our lives. In Matthew chapter 15, verse 19, for out of the heart come evil thoughts, Recording in murder, progress. adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Yan. So, dito po makikita mga kapatid, kung talagang merong nababago sa atin. Nakikita ba talaga sa atin ang prutas ng banal na espiritu? Kayo na po ang makakasagot niyan at alam na alam ni Lord. Everyday ba ng ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw? Nakikita ba ng paligid ng mga nakakasalamuhan natin yan? Nakikita ba yan ng ating mga ka-church? Nakikita ba ng Lord talaga na sumusunod tayo sa Kanya? So, look at the fruits of our lives. Number 2, listen to the words that come out from our mouth. Tingnan natin yung mga pananalita natin. Dito, sa church, sa online, ayos tayong manalita. Okay tayong manalita. Pero, kamusta naman po kaya pagdating na wala na tayo sa gawain? Yung mga pananalita ba natin ay talaga bang nakaayon pa rin o naka-align pa rin sa salita ng Panginoon? O kung makapagsalita tayo is katulad na rin tayo ng mga makamundong tao na nandito. Tandaan po natin, hindi na po tayo taga rito. Tayo po ay mga dumadayo na lang dito, no? Sa mundong ibabaw. Hindi po tayo na taga rito. We are the kingdom, no? Sa kingdom na tayo ng Panginoon. Kaya dapat kapag tayo po ay nagsalita, dapat meron silang matututunan. Kapag tayo po ay bumuka ang bibig, meron pong mapupulot na mensahe na nagmumula po sa Biblia. Baka mamaya bumuka yung ating mga bibig. Abay, katulad din tayo ng mga kanilang mga sinasabi, ay problema yon at hindi yung gusto ng Panginoon. Okay? So, listen, no, to the words that come out from our mouth. Kaya, bantayan po natin ang ating sarili. Number 3, watch out for our response to circumstances. Watch out for our response to circumstances. Tingnan natin, no? Yes, marami tayong nababasa, binabasa, nakikinig ng preaching, no? Nakikinig ng worship song. Pero dumarating po talaga mga kapatid, yung mga matitinding circumstansya. And tanong, paano tayo nagre-reply? Paano tayo nagre-response? Yung mga nababasa natin na Word of God, yun ang kailangan po nating tayuan, lakaran. Yun ang kailangan po nating gawin kapag meron ng dumarating na sirkumstansya.
sa ating mga buhay. Okay? Sabi dito sa Proverbs 30, verse 8 and 9, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. He will lift you up. Okay? So, mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon, sabi rito, the passage above in prayer is a prayer of a man named Agur. Okay? This prayer is stemmed out from a concern that he may be separated from God when confronted with too much blessing or too much need. Okay? So he acknowledged to God his weakness if suddenly faced with situation he had not expected. Grabe tong si Agor. Kasi inaamin niya sa sarili niya na kapag siya ay nakaka-encounter ng mga talagang mga bagay na siya ay nahihirapan, idinudulog niya agad, no? Yung kanyang mga kahinaan sa Panginoon. Kaya minsan, hindi kaya ko to. Kaya ko tong resolbahan, no? Parang iniisang tabi natin ang kakayanan ng Diyos, which is siya naman talaga ang lahat ng may kasagutan. Sa kanya manggagaling. Pero minsan tayong mga tao, kinakaya-kaya natin kahit na alam nating hindi naman talaga natin kaya. At kung kailan malala na, at kung kailan marami ng problema, doon pa lang tayo lalapit at isusurrender sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya. Dapat kapatid, una pa lang, sa maliit pa lang na problema, idulog mo na. Sabihin mo na agad sa Panginoon, Lord, maliit man to, malaki, ikaw na pong bahala. Pagkalooban mo po ako ng solusyon. Para ang akin pong mga dalahin o mga pinagdadaanan ay talagang nasolusyonan mo po, Panginoong Diyos. So yun po, ano? Ano pa ang sabi rito? Hallelujah. We are not encouraged to repeat the same prayer because we can instead pray that God will strengthen our hearts in times of great blessing or great trials. So this prayer, however, shows to us that our responses or reaction to various situations, whether good or bad, reveal who we really are inside. Kaya napakahalaga mga kapatid, no? Na matutunan natin na sa ating mga buhay, sa ating mga prayer, no? Sa ating mga araw-araw na ginagawa, dapat talagang nandiyan ang Panginoon, sentro sa ating mga buhay. Okay? Binaksan ko lang po yung ano. Amen? So, how to receive of your heart? Dito na po tayo magtatapos. How to receive of your heart? Allow God to examine our heart. Hayaan natin ang Panginoon, no? Na magpa-examine tayo sa Kanya. Ipaalam natin sa Panginoong Diyos, Lord, puriin mo naman yung puso ko. Tama po ba to? Baka nilalabag ko na yung gusto mo. At yung gusto ko na ang nasusunod. No? Number 2, pray that God will purify our heart. Pag nananalangin po tayo, Lord, gawin mo namang purify yung aking puso. Ganun po mga kapatid dapat. Ayoko na maging hipokritong Kristiyano. Napakarami niyan. Nakakalungkot, no? Hindi ang pagiging Kristiyano mga kapatid, hindi lang amen, hallelujah sa church. Hindi lang ganyan palagi. Mainam 'yan. Pero kailangan talaga may makitang tunay na puso sa ating mga buhay. And number 3, keep watch of our hearts against evil. Dapat po mapagbantay po tayo. Baka mamaya hindi natin namamalayan, hindi na pala para sa Panginoon yung ating mga ikinikilos at iniisip. Kasi tandaan po natin, our heart, no? This heart is deceitful. Kaya kailangan mapagbantay po tayo. Number 4,
Fill our hearts with good things. Yan. Fill our hearts with good things. Punuin natin ng mga salita ng Diyos ang ating puso. Busugin natin, no? Once na nabusog po natin ang salita ng Panginoon, no? At talagang filled na yan, no? Ng Word of God, susunod niyan yung body language po natin. Yung ating pong pananalita, yung ating pong pag-uugali, yung ating pong kilos, susunod po yan. Kaya napakahalaga mga kapatid na yung puso natin ay pinupuno na natin mga kapatid ng salita ng Diyos. Baka puro hinanakit pa rin yung puso mo kapatid, patawad ka na. Baka puro inggit pa yan, cancer yan, mahirap yan. Baka puro selos pa rin yan. O puro inaalala mo pa rin yung ex mo dati. O puro inaalala mo yung mga bayarin. No? Naalala mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang solusyonan pero tanging Diyos lang ang makapagbigay ng solusyon. No? So lahat tayo dapat dumepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Now, meron pong tanong dito mga kapatid. What is still inside you that you think is not right with God? Yan. What's still inside you that you think is not right with God? Ano ba yung meron sa kaloob-looban mo, no, sa buhay mo, na sa tingin mo hindi tama sa harapan ng Panginoon? Yan. And what should our motive be in doing good deeds? Ano ba yung motibo na kapag gumagawa tayo ng tingin natin ay talagang okay to, no? Matutuwa nito si Lord. Pero deep inside, may iba palang motibo. Okay? Ano-ano itong mga ito, no? What should our motive be in doing good deeds? Okay? So, purihin ang Panginoon, tayo ay magpasalamat sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lord, we thank you. We glorify your name. Salamat po, O Diyos. And dalangin ko po, Panginoon, na sa gabi pong ito ay nangusap ka po sa buhay ng bawat isa. And Lord, ikaw naman po nakakita kung ano po yung nilalaman ng aming puso. Marami man pong hadlang sa aming pong araw-araw na pagsunod sa iyo. Pero salamat, O Diyos, na merong kang nais na iparating sa mensahe mo ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin at patuloy na lumakad sa iyong katwiran at maging ayos ang aming mga puso sa iyong harapan. Salamat po ng maraming Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. So, back to you po, Presider. To God be the glory po. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Randy, for sharing the word tonight. So, grabe nakaka-bless and sobrang daming reminders at